Napaka-importante pa rin po ang ating ipag-groom ang ating mga alagang aso, lalo na't kung ito ay may mga rashes, may tick and flea na talagang peste sa balat nila. So kasi ang mga aso pagka nagkaroon ng mangge, ito ang isa sa pinakamahirap gamutin sa lahat. Talagang hindi mo na alam kung ano ang pwede mo pa igamot. Iski i-try mo yung mga kilalang brand na mga anti-mangge, mga sabon, shampoo, ointment, hindi pa rin siya ganung kadaling mawala. So the best talaga dyan ay ma-maintain natin o consistent natin na pinaliliguan ng ating mga alagang aso. At the same time, siyempre, need nilang i-groom para manumbalik ang sigla ng kanilang balahibo. Then yung balat na monitor nyo. Ang mangge kasi sa sakit ng aso, siya yung napakahirap gamutin. Napakahirap. Pwedeng yan ay nakukuha sa kanilang kinakain, sa environment, o sa klima, or either kulang sa paligo. Yan ang pwede maging cause kung bakit nagkakaroon ng mangge or galis ang ating mga alagang aso or either pusa. Kaya need nating na sila'y laging paliguan. Huwag naman po araw-araw, dahil kapag araw-araw may tendency na pumangit ang kanilang balahibo, maaaring pati ang kanilang balat ay mawala na rin ang sustansya. Siguro naka-ideal at least 3 times a week or 2 times a week. Basta kailangan paliguan natin weekly para manumbalik yung ganda ng kanilang balahibo at maiwasan natin ang galis o mangge. Tina rin yung mga garapata, puto, lalo yung mga garapata na gapasas ang laki, at yung mga lalaki na parang alimasag ang korte, at yung mga maliliit na parang ano rin siya, parang pasas, nakalimitan nag-i-stay sa muka dahil hindi nga kayang tanggalin ng aso yung mga nasa muka. So yan napupuno. So yung mga babaeng garapata, yung mga tila pasas, ayan medyo madaling kuhanin yan At yun namang mga lalaki, yung tipo parang alimasag, ayan mahirap tanggalin yan. Talaga nag-iiwan ng sugat yan pag yan ay tinanggal mo. So nga pala, wag na wag nyong titirisin ang mga nakukuha yung garapata, lalo sa katawan nila. Kasi yan yung dugo niyan. Maaaring yan ang nagiging dahilan kaya dumadami ang garapata sa katawan. Mas maganda kumuha kayo ng isang maliit na lalagyan, lagyan nyo ng tubig at sabon, then lahat ng makukuha nyong garapata doon nyo ilalagay. Madali namang mamatay ang garapata sa sabon na may tubig. Kahit nga ito ay habang pinaliliguan, may sabon, then maglalabasan o maglulutangan ang mga garapata. So simulan nyo ng kutkutin ang inyong kuko, huwag nyo tirisin, sila naman ay bumibitaw. Hayaan nyo lang nasa ibabaw ng balahibo at yan ay mamamatay dahil nga sa sabon. So ayan yung mga tip, no, para maiwasan natin ang ating mga alagang aso o pusa na magkaroon ng mga hayop, garapata, or tick and fleas. So ayan ang mga isang pamamaraan na mapanatili natin ang ating mga alaga ay ligtas sa garapata. So ang garapata kasi is nature. Kahit nasabihin mo ngayon wala siyang garapata, laging nasa bahay, pwedeng magkaroon. Parang ipis lang din yan na hindi mo malaman kung saan ang gagaling. So ayan, cute na. Diba? Kanina hindi ko lang nakunan, medyo pangit na yung balahibo niya. So mga 1 buwan lang yan, mahaba na ulit yan. Kaya ingatan nyo na magbuhol-buhol. So konting ano na lang at kayo naman ang susunod Oh, cute.